Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at mga kapots. Welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. At kamusta po kayong lahat, ngayon po Holy Week, sa ating bansa at sa mga nagsi-celebrate nito, lalong-lalo na sa Catholic Christian faith, So, pero ito po tayo, magbibigay pa rin tayo ng ating opinion, reaksyon at komento sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. Actually, wala pong nangangampanya ngayon. Siguro babalik sila by Saturday or Sunday kasi po in respect and in celebration of the Holy Week sa ating bansa. Pero tayo po nandito pa rin naghahanap ng maaaring maibalita o makomentuhan, mareaksyonan at mabigyan ng opinion. So shout out po lahat sa inyo. May God bless us all. May God bless our country, the Philippines. And may God bless and protect the Marcos administration from the forces of all evil and to the evildoers. So, pag-usapan natin mga kababayan, itong mga kampo ng mga PDP, nagsalita po yung ilan nilang mga kandidato for senators, laban po dito sa ginawang aksyon ng anak ni Duterte na inyong BP at ganun din po ang kanilang presidente ng partido na kung saan mukhang hindi nila susundin ang mga pinaggagawa nitong mga to, Mukhang may sariling agenda ang PDP slate ni Tatay Digong ninyo. At ganun din po, meron pong sinabi ang isang political analyst na kung saan itong kaduda-dudang resulta ng Pulse Asia Survey na kung saan yung vice presidente ninyong nagwalwal lang doon sa dahig at isang tao lang ang kanyang inasikaso tumaas ang survey. Kumpara sa Pangulong BBM natin na kung saan hindi magkandaud gaga sa pagtulong sa mga kababayan natin at sa harap sa mga sektor ng ating lipunan at ganun din sa kanyang mga gabinete ay bagsak daw di umano ang kanyang survey numbers. O di ba? Magtataka kayo. Baliktad na talaga ang mundo. O saan kaya nakuha ang mga numerong ito? Yung walang ginawa, tumaas ang survey. Yung maraming ginawa, bagsak sa survey. Ito po yung tinatawag sa mga company na favoritism. Di ba? Na-experience nyo lahat yan. Kayo po ay nag-a-aspire na ma-promote sa trabaho. Sige, lahat na lang ng pinatrabaho, ginawa mo, pinag-overtime ka. Pagdating na ng promotion, ikaw pa ang hindi na-promote. Yung mga tatamad-tamad, panay lang ang bakasyon, panay lang ang marites, yon, sila ang na-promote. Di ba? Yung iba sa inyo makarelate ng ganyan. Okay, ganyan po ang paglalarawan ko sa survey nitong Pulse Asia. It is just a what? Tanong. Magkano? Nagtatanong lang. So yan po pero unahin natin yung mga sinabi ng ilang mga PDP senatorial candidate tungkol po dito sa pagtataas at pag-i-endorso ng inyong BP Sara Pusit Duterte kay Aimee Manotoc, kay Camille Villar at ganun din po ang presidente ng kanilang partido na walang iba kundi si Mr. Senator Robin Wonderful Tonight Mukbang Padilla. Itinaas nyo po at inendorso itong si Aimee Manotoc. Pero mga kababayan, umani po ito ng batiko sa mismong loob ng partido ng PDP at ilang mga senatorial candidate nila. Nandito po sa ulat ng bilyonaryo, ayan po, Duterte only. PDP Senate bets tell supporters to shun BP Sara Duterte's recent endorsement. Ayan! Ang sabi ng mga PDP senatorial bets, 10 lang kami. Una, may siyam sila. Tapos may inadapt silang isang vlogger influencer na ang pangalan ay Dr. Mata. So 10 na lang sila. Ngayon, itong inyong vice presidente at ang kanilang presidente ng partido na si Robin at si Sara ay itinaas ang mga taga former alyansa. Si Aimee Manotoc at itong si Camille Villar na namamangka sa dalawang ilog. Ito yung katotohanan
na talagang ito ay namamangka sa dalawang ilog. Pero ano ang sabi ng Duterte? Shun, no? Ibig sabihin, baliwalain ninyo. Huwag nyong pansinin, huwag nyong sundin ang endorsement ni Sara Duterte o di kaya ni Robin Padilla. Mamaya pupunta tayo kay Robin Padilla. Ito po mga kababayan, no? Yung sinabi ng bagong PDP senatorial slate candidate, yung inadapt po si Dr. Richard Mata. During the Duterte proclamation rally, Dr. Blogger Richard Mata, the most recent inclusion in the slate, said the best revenge for the arrest of former President Duterte is to only vote for PDP Laban 10 endorsed candidates, noting that Filipinos should choose newer names rather than established politicians. Hindi po. Wag po kayo maniwala dito sa sinabi ni Dr. Mata. Kailangan daw ng bagong face. Bakit si Robin bagong face? Anong nagawa para sa bayan? Pagsisilbi lang sa Duterte. Ganon din po kayo. Nagbigay na po ng pronouncement ang inyong leader, ang inyong chairman na ngayon na nakakulong sa dahig. Sabi niya pag nanalo itong mga PDP laban, ligtas na si Sara sa impeachment. O di ba? Di ba sunod-sunuran lang kayo kay Digong? Di ba? Inamin din niya ng presidente ng inyong partidong si Robin Padilla. Kung meron lang ipinag-utos sa amin si FPRRD at si Sara Duterte na i-contempt ka, iko-contempt ka namin, ha? General Torre. O ayun. So naniniwala kayo maski na press space, halimbawa lang, nanalo si Ipe, nanalo si Rebillame, nanalo si Bondoc, si Rodriguez, si Mata, si Lambino, si Hinlo, ha? Nanalo sila. Press space. Sa palagay nyo, they will work for the betterment of the country? Uunahin muna nila ang interest ng mga Duterte. Uunahin nilang isave si Sara Duterte for impeachment. They will vote for no. Tingnan nyo pa, the best revenge. The word revenge, mapaghiganti ang mga animal na ito. Iboto nyo daw yung 10. Paano na? Yung 2. Yung dalawang babae, si Camille Villar at si Amy Manotoc, wala. Bokya, ano na ngayon Amy Manotoc, wala kang makuwang boto, karamihan sa Marcos loyalists and supporters, wala ka ring makukuwang majority sa mga Duterte minions kasi ayaw nila sa'yo. Ito namang si Camille Villar, wala din, hindi ka rin in-endorse, paano na yan? Diba? Ano pa, ha? Sino pa ang nagsalita dyan mga kababayan sa Duterte na yan? Ayan po si Jimmy Bondoc. Sabi niya, Duterte is the perfect number. Ang ibig sabihin ng perfect ay kompleto na. Huwag na kayong magbawas o magdagdag kung maaari lamang. Ayon, mas simple ang buhay kung basta Duterte ang ilagay natin sa balota. Hindi simple ang buhay. Another form of what? Only for the interest of Duterte. Huwag po kayong maniwala sa mga ito lalo na itong si Panort. Kami ay nanarito ngayon ang mga Duterte approved, Duterte endorsed and Duterte certified senatorial candidates. Sila lang daw po ang approved ni Nino, yung nakakulong doon sa dahig. No? Kumbaga, hindi sila inapprove, hindi sila in-endorse ni Sara Duterte. Naalala nyo? In-endorse sila Hindi nga lang kasama si Panort. 8 lang yata yung inendorso ni Pusit. Pero ang sabi nila, wag nyong paniwalaan si Pusit. Wag nyong iboto yung 2 babae. Kami lang. Kasi ito ang sabi ng Duterte. Duterte endorse ito. Paano naman yung 2? In-endorse din ng isang Duterte. Di ba makasarili lang kayo? Halatang halata kayo? Kayong 10 mga makasarili. Inendorso ng anak ng inyong dating presidente, ibig sabihin baliwalain yun. Di baliwalain na rin kayo. Di ba? Kung sabihin ni Pusit na baliwalain din kayo, mas suportahan itong 2, ano gagawin ninyo? Di ba? Urong sulong kayo. Dahil Duterte yung nagsalita. Akala ko ba, sunod-sunuran kayo? Akala ko ba kung ano pinag-utos ng inyong leader na Duterte, susundin ninyo? Di ba Harry Roque? Di ba Robin Padilla? Si Robin Padilla, kinastigo nila mga kababayan. Kinastigo nila. Kasi bakit daw itinaas si Amy at si Gringo nang walang pahintulot nila? Ayun, nag-left the group.
Nag-left the group chat si Robin Padilla kasi napikon. Kasi sabi nitong mga to, hindi naman daw inendorso ni FPRRD nila si Gringo at si Amy na itinaas ni Robin. Ano sabi ni Robin? Personal choice yun eh. O pero, walang makukuwang suporta yung mga inendorso mo sa mga Duterte endorse. O, diba? Yan po. Masyadong self-centered ang mga senatorial candidate na inendorso ni Digong. Ayaw tanggapin yung endorsement ni Pusit at ng kanilang presidente sa partido na Robin. Kami lang. Yang si Amy, doble kara. Yang si Camille Villar, doble kara. Hindi po sila nagtitiwala sa babaeng ito at pati kay Gringo Hunasan. Sila lang. O, diba? Ganyan po sila ngayon kagulo. Pero siguro, laro lang nila ito. Pero alam nila, pag inendorso yun, bakas malaglag sila sa balota. Oo, malalaglag naman itong mga to. Baka ang may chance lang manalo dito ay si Bongo. Eh bakit? Eh sabi nung isang magaling na vlogger at sikat-sikat na vlogger ngayon na si Nyolo yung Nyolo Random News, di umano si Bongo ay may biniling survey firm. Oy, ginawa niyang number 1 ang pangalan niya. Diba? O, ito pa yung dahilan ng isang political analyst, malamang hindi nyo kilala ito, pero nagbigay po siya ng opinion kung bakit, yang sympathy, ang simpatya, yan po yung ginagawa ng mga PDP senatorial candidate. Nagpapaawa sila. Minimilk out nila yung nakulong kasi si Duterte, kinidnap ng BBF, dinala doon sa ICC, bring him home. Ayon, sympathy effect. Pero ano ang sabi ng isang magaling, na isang political analyst sa politiko, nandito rin nabanggit niya si Bongo. Bakit daw nagna-number 1 si Bongo? Yung Chekwa, na may sariling survey firm at troll farm. Parang Alice Go. Chekwa, mga kababayan. Ayan sympathy for Duterte. Arrest not enough to guarantee victory of his Senate bets. Sabi ng analyst. Ako po, naniniwala dyan. Naniniwala na pag nanalo pa itong mga to dahil naawa ang mga tao sa ginawa kay Digong, wala kayo nito. Yung ginawa kay Digong, dapat niyang pagdusahan yun Dapat niyang harapin yun kasi may mga biktima. Whether 43, whether 6,000, whether 30,000, dapat pa rin siyang humarap doon. Remember, 61% or 62% of Filipinos likes Digong to face the ICC. Diba? Siya na rin ang nagsabi. O bakit ngayon naaawa kayo? Kasi ginagamit nyo si Digong para kayo ay makaakit ng boto. Gamit nyo si Digong. Ano sabi ng political analyst? Yang simpatya dahil inaresto si Digong, hindi yan ng dahilan para manalo kayo. It's not enough kasi ang mga tao ngayon matalino na. Kung nanalo kayo, ano gagawin ninyo? You will just save the Duterte. Interest of Duterte first bago ang taong bayan. Ito po ang nagsabi niyan, si Professor Edmundo Tayaw, President and CEO of the Political Economic Elemental Researchers Institute, said the so-called sympathy support for the arrest of former President is not yet significant enough to make all his senatorial candidates win in the upcoming midterm election. Tama, huwag kayong tumingin dyan. Tignan nyo yung kakayahan nila. Tignan nyo kung gaano sila kagaling. Itong mga to, diba sabi ni Mata, revenge. The best revenge is, sabi ni Ipe Salvador, sa lahat ng bumabatikos, mamatay kayong lahat. Anong sabi ni Rebillame? Huwag mo akong tanongin sa plataforma. Hindi pa nga ako naging senador. Ibig sabihin, wala silang alam kundi walang plataforma. Masyadong revengeful. Vengeful. Diba? Idagdag natin, quote, alam mo, I have mixed reaction as far as looking at the numbers. Ito tungkol sa Pulse Asia. Kasi yung sinasabi nila na sympathy support, if you are going to look at the candidates of former President and Vice President Sara, actually, umangat man sila, wala pa din sila doon sa Magic 12. So the improvement in their numbers had not been significant. Correct. Sabi niya, nakakaduda nga, mixed reaction yung sa Pulse Asia Diba? Of course, with the exemption of the incumbent Senator Bongo na nagna-number 1 sa mga survey. Bakit nag-number 1? Tanungin nyo si Nyolo.
Di ba? Tayaw said that the number of go could be increasing because he was isolated from the issues involving former president. Tingnan ninyo, mahusay yung Chekwa na si Bongo. In-isolate niya yung sarili niya kay Digong, pero sumisigaw siya ng pagmamahal kay Digong. O, di ba? Nilayo niya yung sarili niya, selfish din. Si Bongo, alam niya sinking ship na si Digong. Kaya tumalon na siya, sabi niya, wala na yung master ko, palubog na. So I better save myself. O yon, ganyan, kautak yung in-check, mga kababayan. Hay, nako. So hindi po yan. Yang simpati, ang dami pang sinabi dito, mga kababayan. Pero, kayo ba maniniwala sa mga numero na yan? Hay, ewan ko mga kababayan. Ito ang dami niyang sinabi dito para sa mga Pulse Asia Survey. Pero sa akin mga kababayan, yung Pulse Asia Survey, mind conditioning. Pero mo, paano ka maniwala? Walang ginawa ng isang buwan yung pusit. Tumaas pa ang survey, hindi ka panipaniwala. O sabihin nyo, bitter lang ako, sour graping ako. Hindi po ako bitter o sour graping. Ang Pangulo nga, unbothered eh. Nagko-komento lang tayo, nagdududa tayo, yung cloud of doubt natin, kung aanalisahin nyo, walang ginawa. Walang performance. Paano mo itatras yung tao na yan, sinungaling? Ang taas pa ng numero niya. Tapos yung taong mga nagtatrabaho talaga, binagsak. O, di ba? There is always a doubt. O, kaya, sabi nga ni Ramon Tulfo kung sino pa yung nagtatrabaho, yung nagbakasyon lang, pagbalik, siya pa ang mataas ang survey. Wow, we are living in a different world. Di ba, Pulse Asia Survey? Diyan kayo nagkamali. Oo, napaghalata kayo. Okay? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.